105th Headquarters ng 2nd Division, praktikal na testing ground. Ang silid ay napuno ng mga halimaw na may mga pamalo at malalakas na dagandong, habang si Dongjun ay nakatayo sa malayo na may hawak na espada. Hinarap ni Dongjun ang mga halimaw nang bigla niyang napansin ang isa pang mabilis na papalapit. Isa pang malaking halimaw ang lumitaw sa kanyang likuran, na naging sanhi ng pagkawalan ng konsentrasyon ni Dongjun. Muntik na siyang matamaan ng panghampas sa mukha, pero sakto namang nailagay niya ang paa niya sa harapan niya. Lumapit sa kanya ang halimaw at iniwagayway ang pamalo nito, ngunit inatake ito ni Dongjun sa tiyan. Tumabi siya at tiningnang mabuti ang mga mata ng nilalang na nanatiling nakatayo. Tumayo si Kim Mi-jun sa balkonahe at pinanood ang labanan. Ang pangalawang praktikal na pagsubok, ang pangunahing kasanayan sa armas, ay naging mas madali kaysa sa inaakala niya. Ang Basic Weapons Manual na itinuro sa kanila sa simula pa lang ay ang tanging kailangan nila para ipakita sa instructor para sa pagsusulit. Sa kabila ng malakas na lakas ng herbivore, marami sa kanila ang pumasa kung sinunod lang nila ang mga tagubilin. Well, si Kim Mi-jun ay tiyak na nakakuha ng isang perpektong marka. Habang ang karamihan ay kumukuha ng pagsusulit sa swordsmanship, si Private Lee Dongjun ay nakakuha ng mahusay na marka. Gayunpaman, ang tunay na labanan ay mas mahirap. Ang panghuling praktikal na pagsubok ay ang kasanayan sa pagtagumpayan ng halimaw. Para sa isang private na unang klase, ito ay 4 na aso. Para sa mga ordinaryong private, ito ay isang pagsubok kung saan kailangan nilang labanan ang 3 goblin gamit lamang ang mga pangunahing armas. Ito ay literal na perpektong pagsasanay. Inatake ni Dongjun ang halimaw at ibinagsak ito sa sahig, ibinato ang kanyang espada. Pinatay niya ang nilalang at sinabi ng commander, Dongjun, natapos niya ang pagsubok sa pagtagumpayan ng halimaw sa kasanayan sa loob ng 7 minuto at 52 segundo. Hayaan siyang bumalik sa kanyang lugar. Tumingin sa ibaba si Dongjun at inisip na marami siyang pagkakataon na patayin ang mga duwende, ngunit sa bawat pagkakataon ay mukhang hindi siya sigurado. Marahil ay hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Lumabas ng kwarto si Dongjun na hindi maganda ang mood. Sinabi ng commander, susunod. Private Kim Mi-jun, hayaan mo siyang maghanda. Naglakad si Kim Mi-jun patungo sa silid at naisip, hindi niya ito bibiguin. Kung tutuusin, ngayon ay magiging corporeal siya at aalisin ang bawat masamang bisyo na nakatanim sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat at nagtanong, ano? Lumabas si Kim Mi-jun na may dalang malaking bat na may mga pako. Naisip ng kapitan, kahit na siya ang pinakamagaling sa lahat ng demonstration test, hindi magiging madali para sa kanya na lumabas na may ganoong mapurol na sandata. Gayunpaman, naisip ni Kim Mi-jun na ito ang kailangan sa pagsusulit na ito. Lumabas ang mga halimaw at naisip ni Kim Mi-jun na iba ito sa epekto. Sumugod ang mga halimaw sa kanya at nagpatuloy siya sa pagtayo. Hinawakan niya ang hawakan ng bat at inindayog ito. Para siyang kuneho na malapit ng agawin ng agila. Sa isang indayog ng bat, napatay ni Kim Mi-jun ang lahat ng halimaw at pinindot ng commander ang button sa timer. Napasigaw siya, 4 seconds. Napasigaw ang lalaki. Mayroon bang ganoong kasanayang mangangaso sa 104th Division? Sinabi ng commander, sa rate na ito, makakakuha siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng mga pagsusulit. Isang ordinaryong private, tumingin si Kim Mi-jun kay Yeonso at ngumiti. Puslit niyang inisip, oo, siya iyon. Kumunot ang noo ni Yeonso at napaisip, ano yun? Anong klaseng bastos itong tao? Maya-maya, may umalangaw-ngaw na boses. Ang lahat ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagsusulit. Masayang sabi ng commander, lalo na si Kim Mi-jun. Tumango si Kim Mi-jun at sinabing, Private Corporal Kim Mi-jun. Tinapik siya ng lalaki sa dibdib at sinabing, oo, siya ay isang kayamanan. Mahirap man lang sabihin kung gaano siya kabilas umabante. Natawa siya at sinabihan siyang ipagpatuloy ang magandang gawain. Natatakot siya na si Kim Mi-jun lang mula sa kanilang batalyon ang makapasa sa pagsusulit. Ngunit matapos matanggap ang ulat, labis na ikinatuwa ng commander ng batalyon. Nagulat siya na isang ordinaryong private ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa practical test. Salamat po. Kung siya ay nabigo, ang buong squad ay magdusa sa pagbabalik. Masayang pinalibutan siya ng mga lalaki at nagtanong, problema na ba talaga iyon ngayon? Kapag naging sarhento siya, hindi siya dapat manggahas na pahirapan sila. Intindihin. Ngumiti si Kim Mi-jun at sumagot, okay. Naisip niya, makikita mo kung paano sila kumilos. Nagsimula na silang sumakay sa bus, ngunit huminto si Kim Mi-jun at ipinatong ang kamay sa balikat ni Dongjun. Sabi niya, Private, Dongjun. Humalaklak si Kim Mi-jun at naisip, pagbalik nila, sabay nilang sisimula ng mga pangunahing sandata.
Ang mga mandirigma ay nakatingin sa bintana ng bus at nagtatanong kung ano. Lumapit si Yeonso sa bus at tinignan ng maigi si Kim Mi-jun. Nagsimula siyang pumasok sa loob ngunit lumingon siya at tumingin sa strap ng balikat nito. Akala niya ay napakahusay nitong nadaig ang mga halimaw. Naipasa niya ang pagsubok sa pag-promote, tama ba? Pumasok si Kim Mi-jun sa loob at umupo sa isang upuan na nakatingin sa labas ng bintana. Si Yeonso ay patuloy na nakatayo sa harap ng bus, na umaakit sa atensyon ng lahat ng mga lalaki. Naisip ni Kim Mi-jun, kawalang galang sa isang pagsubok sa palabas. Sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang humingi ng tawad. Magaling na sabi ni Yeonso. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang mukha ni Kim Mi-jun, na idiniin ang sarili sa salamin at bamulong, kung muli siyang mag-aaway, magsisisi siya. Gumalaw ang bus at sinundan lang niya ito at nagtanong, anong klaseng tanga ito? Ang bus ay patuloy na gumagalaw sa kalsada at ang mga lalaki ay nagtanong, ano ang nangyari sa kanya kamakailan? Kim Mi-jun, parang may mata sa kanya si Yeonso. Oo, kahit sa demonstration test, nakatitig lang siya sa kanya. May namamagitan ba sa kanila? Hayaan mo siyang sabihin na parang kapatid. Nag-aalalang sabi ni Kim Mi-jun, aba, nagtalo sila ng konti at medyo kinutya siya. Lahat ng lalaki ay napatingin sa kanya nang nagtataka at nagsisigawan. Nagtalo sila, hindi mo masasabi sa kanyang hitsura. Pinalibutan siya ng mga lalaki at nagpatuloy sa pagsigaw. Kaya ano? Ano sa tingin niya ang pinakapinag-uusap ang babae ng 104th Division? Paano niya nagawang kutsain ang kanyang ideal type? Siya ay kanya. Naiintindihan ba niya? May ideal type nga si Hanyung. Oo, simula ngayon akala ni Kim Mi-jun ay iniinis siya ng mga ito. Hindi raw siya ang kanyang ideal type. Tanong ni Hanyung ano? Napaka-impudent niya. Tinuro niya at tinanong tapos sino ang ideal type niya. Sumimangot ang Kim Mi-jun at sinabing Lumi. Nagkatinginan ang lahat at nagtanong kay Lumi kung sino ang girl group member. Sabi ni Kim Mi-jun, siya ang pinakamagandang babae sa Dongpon. Hindi ba nila kilala si Lumi? Akala ng lahat, Lumi. Ilang sandali pa ay naghapunan na sila at nagpas siyang maglinis. Pumasok ang komandante at sinabi, tingnan mo, hayaan silang kumain ng higit pa. Sabi ni Taewak, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang commander. Mukhang good mood siya. Sabi ni Jongtae, malamang. Lumingon siya at sinabing, salamat, Kim Mi-jun. Sa tingin niya, lahat iyon ay salamat sa kanya. Sabi ni Kim Mi-jun, salamat. Tanong ni Taewak, 3 guhit na ba siya, kaya malapit na siyang maging sarhento. Tiningnan siya ng mabuti ni Kim Mi-jun nang biglang may pumasok na lalaki sa kwarto at sinabing, second squad. Nagkukumpulan ang lahat sa break room. Sumagot si Dongjun, oo, okay. Tanong ni Hyung, anong nangyari? Sumagot ang lalaki, pupunta siya sa administrasyon para magulat tungkol sa tanghalian ng squad. Ito ay bilang karangalan sa isa sa kanila na nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsubok sa promosyon. Lumingon si Taewak at nagtanong, Lee Sun-ho, ano iyon? Beer ba ito? Tanong ni Jongtae, wala naman silang balak uminom nang wala sila diba? Sabi ni Sun-ho, regalo ito ng commander kay Kim Mi-jun. Ang iba sa inyo ay dapat mawala. Nagsimula na siyang umalis at sinigawan siya ng lalaki. Naikuyom ni Taewak ang kanyang kamao at sinabing alam niya ang lahat sa simula pa lang. Kaya naman sumama siya sa squad nila pagdating niya. Maya-maya, naglalakad si Kim Mi-jun sa looban at tumitingin sa paligid. Inilahad niya ang kanyang kamay at inutusan silang umalis. Ang dark mana ay sumulong at isang espiritu ang lumabas mula rito. Tanong ni Kim Mi-jun, kumusta ang ginagawa niya? Naisip niya. Sa unang pagkakataon na tinawag niya ang nilalang ay ibang-iba ito sa inaasahan niya na ikinagulat niya. Ngunit hindi nagtagal, isang magandang ideya ang dumating sa kanya. Hindi niya kailangan ng assassin sa ngayon, kaya siya lang ang kailangan niya. Hindi siya makakilos ng malaya, kaya siya ang magiging information gatherer niya. Sabi ni Kim Mi-jun, tigilan mo ang pagpapanik at hayaan mo siyang mag-focus. Mula ngayon, hayaan siyang palihim na maglakad-lakad dito at bantayan ang sinumang tila big shot. At kung mayroong anumang impormasyon tungkol sa anumang bagay na kakaiba, hayaan siyang sabihin sa kanya kaagad. Lalo na ang mga hinala ng magic. Inabot ng nilalang ang kamay nito at sinabi ni Kim Mi-jun, okay, okay. Iniabot niya ang maitim na mana sa kamay ng nilalang at sinabing, mag-ingat ka. Hindi mo siya hahayaang mahuli. Naintindihan ba niya? Naisip ni Kim Mi-jun na sabik na siyang nakatingin sa baliw na ardilya na ito. Kung may makakakita sa kanya ngayon, magkakaroon ng kaguluhan tungkol sa isang emergency. Biglang may narinig na boses sa likod niya. Anong ginagawa niya dito? Napalingon si Kim Mi-jun sa takot at sinabing, matagal na rin siyang hindi umiinom ng beer.
Natatawang sabi niya, lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Tinanong ni Sunho kung mabilis ba siyang malasing. Sinabi ni Kim Mi-jun, well, hindi eksakto. Naisip niya, ang mga black magicians ay hindi naglalasing bilang default. Hindi mahalaga kung ito ay alkohol o lason. Ang lahat ay madaling natutunaw, at ang katawan ay nag-aalis ng lahat ng hindi kinakailangang sangkap sa sarili nitong. Binati siya ni Sunho sa kanyang promosyon. Nagpasalamat si Kim Mi-jun sa kanya, at sinabi sa kanya ni Sunho na huwag maglakas loob na magpahinga at ipagpatuloy ang mabuting gawain. Sabi ni Kim Mi-jun, okay, sige. Lumingon si Sunho at sinabing dahil hindi siya mabilis malasing, hindi siya dapat magtagal dito, kung hindi, lahat ng mga lalaki doon ay magnanakaw. Naisip ni Kim Mi-jun, salamat sa Diyos at hindi niya nakita. Kailangan niyang maging mas maingat. Siya nga pala, habang tinititigan siya, mas iniisip niyang isa siyang sundalong FM, pero ang sama ng loob niya. Kinabukasan, sinabi ng lalaking militar na isa lamang siyang likas na henyo. Nang sabihin sa kanya na isa lang ang nakapasa, handa na siyang sipain ang kanilang mga asno. Ngunit ito ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Sumagot si Jung-yun, oo. Sa paghamon ng halimaw, nagtala si Kim Mi-jun ng record na 4 na segundo. Kanina pa, tumawa ang lalaki at sinabing, wow, ang galing. Pinuri siya ni Trung ng labi sa sentro ng pagsasanay, at naging interesado siya, ngunit nalampasan niya ang lahat ng kanyang inaasahan. Ngayon, sinabi ng lalaki, sinabi rin nila na nakipag-ayos siya sa lahat ng mga middlebat sa oil depot. Sumagot si Jung-yun, oo, kumpirmadong si Corporal Kim Min-jun ang unang humarap sa kanila. Ang sabi ng general, wala pang isang buwan mula nang magpa-enlist siya, at corporal na siya. Ang kanyang paglaki ay hindi kapanipaniwala, at gayon din ang kanyang mga record sa bulwagan ng pagsasanay. Marahil ay nararapat na bigyang pansin ang binatang ito. Ilang oras na lang ay kumalat na ang tsismis sa buong kumpanya. Kung ganoon, papansinin din nila si Kim Mi-jun. Nanlaki ang mata ni Jung-yun at nagtanong, sila. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang espesyal na hunter squad. Kaya ang pinuno ng squad, ang lalaki ay hamarang sa kanya at sinabing oo. May nagsasabi sa kanya na si Kim Mi-jun ay ipinanganak na mangangaso. Akala niya ay nakakita na siya ng maraming mangangaso sa kanyang buhay, kabilang ang mga tinatawag na ngayon na maalamat na hukbo ng mga mangangaso. Marahil ay nasaksihan nila ang pagsilang ng isang bagong alamat. Pagkaraan ng ilang sandali, si Mi-jun na nakauniporme ay nakatayo sa disyerto na napapalibutan ng isang pulutong ng mga halimaw. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, nandito ba ang lahat? Ilang oras na ang nakalipas, nagising ang mga sundalo na nabitin at halos hindi makagalaw. Si Mi-jun lang ang masayahin. Katatapos lang niyang maligo at pumasok sa kwarto at tinawag siya ni Han Yung na nagtatanong kung ayos lang siya. Kinumpirma niya ito at nabanggit na siya ay nainom ng labis na siya ay talagang isang halimaw. Pagkatapos nito, ibinaling ng Kim Mi-jun ang kanyang tingin kay Sunho at tinanong kung kumusta ang kanyang hangover. Napabuntong hininga siya at sinabi sa kanya na minsan siyang pinagpawisan at ayos lang. Napangiti siya, iniisip na isa itong tunay na sundalo. Pagkatapos noon, nagtanong si Sunho, pumunta ba siya sa training gym? Dapat malaya siyang maglakad hanggat gusto niya. Isa na siyang corporal ngayon. Naalala niya ang isang bagay, lumingon siya sa kanya at sinabing maganda rin ang kanilang simulation machine. Dapat niyang subukan ito minsan. Nang marinig ito, na-inspire agad si Kim Mi-jun at naisip, ito ba ang VR Hunter Room na narinig niya? Pagkatapos nun, pumunta siya sa training room. Napangiti siya, inaabangan ang ilang hitsura ng isang laro. At pumasok sa loob, gulat na tumingin sa paligid. Ngumiti siya at sinabing ang ganda dito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ayusin ang mga setting at naisip, ganito ba ang ginagawa? Inalok siya ng system na pumili ng halimaw, tugisin, daga, duwende, at orc. Pinili niya ang orc. At ngayon ay hiniling sa kanya na piliin ang bilang ng mga bagay. Ngumisi siya, pagkatapos ay nagsimulang mag-click sa pindutan ng paulit-ulit, at iniulat ng system na lumampas siya sa maximum na bilang ng mga bagay. Ang maximum na bilang ay 30. Bahagya siyang nadismaya dahil naisip niyang doon siya maglilibang. Pagkatapos nito, kinumpirma niya ang mga setting at inalok siya ng system na pumili ng armas. Nang makita niya ito, natuwa siya, nagpa siya, pagkatapos ay isinuot ang VR headset at hinawakan ang controller. Nagsimula ang labanan. Lumipat siya mula sa bulwagan ng pagsasanay patungo sa disyerto at masigasig na tumingin sa paligid. Pagkatapos ay lumitaw ang mga orc mula sa lahat ng direksyon at tumakbo patungo sa kanya. Nang makita niya sila, masaya niyang ibinulalas na ito ay napakahusay. Pagkatapos ay itinabi ang isa sa mga orc kasama ang kanyang club at napansin na maganda rin ang mga suntok dito.
Pag-indayog ng kanyang sandata, madali niyang hinarap ang mga orc at ang mga kasamahan nila ay umungol ng may banta. Tumawa siya at napabulalas na lahat ng ito ay lubos na kapanipaniwala. Hayaan silang lumapit sa kanya. Sa wakas, natapos na ang huling orc. Naglaho ang kanilang mga katawan at iniulat ng sistema na tapos na ang labanan. Medyo nadismaya siya dahil gusto niyang pumili ng higit sa 30 halimaw. Dahil dito, masyadong mabilis natapos ang lahat. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya. Pumili siya ng 30 goblins, 30 orc, 30 stone golem, at 30 butiki. Agad na lumitaw ang mga halimaw sa larangan ng digmaan. Inayos niya ang kanyang helmet at nakangiting sinabing magsisimula na ang pangangaso. Sinimulan nilang dahan-dahan siyang palibutan at tumingin siya sa kanila ay nagtanong, nandito ba ang lahat? Sa sandaling natapos ang countdown, nagsimula ang labanan at ang mga halimaw ay sumugod patungo sa kanya at siya ay tumakbo patungo sa kanila at inindayog ang kanyang bat ay bumulalas na siya ay natutuwa na makita ang lahat. Tinawag niya silang cuties at saka nagsimulang mag-strike. Ang unang cutie ay natalo. Lumipat siya sa pangalawa, pagkatapos ay sa pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Mabilis na natagpuan ng mga halimaw ang kanilang mga sarili sa ilalim ng palakpakan ng kanyang walang katapusang mga suntok. Nagpatuloy ito ng ilang oras at sa wakas ay napatay niya ang huling pares ng mga halimaw. Ngayon ay mayroon lamang mga patay na halimaw sa paligid. Walang nanatiling buhay. Iniulat ng system na tapos na ang labanan at hinawakan niya ang kanyang helmet ay bumalik sa realidad at tinapos ang simulation. Hinubad niya ang kanyang helmet, tiningnan ito ng nakangiti at sinabing ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ang pinakakawili-wiling bagay mula noong doon pa. Iniulat ng system na nakuha niya ang basic blunt weapon mastery skill at tiningnan niya ito ng may pagkalito. Tinapik niya ang window ng system na nagbukas ng isang detalyadong paglalarawan at nagtanong ng bigla. Ito ay medyo maganda, ni hindi niya inaasahan iyon. Pagkatapos noon, tumungo siya sa labasan at naisip, kaya, hindi mo na kailangan pang pumunta sa piitan para makakuha ng mga kasanayan. Ito ay mahusay lamang. Araw-araw siyang pupunta rito at magsasaya sa iba't ibang armas. Paglabas niya sa corridor, nakita niya ang isang nagulat na Dongjun sa harapan niya. Gulat na tinuro niya ang screen sa tabi ng pinto at nagtanong, ano ito? Hindi niya maintindihan ang sinasabi niya, at nang lumingon siya, nakita niyang ipinakita sa screen ang lahat ng resulta ng kanyang laban. Nagkaroon ng katahimikan ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtatakang nagtanong si Dongjun, ginawa ba niya ito ng mag-isa? Kinakabahan siyang ngumiti at kinumpirma ito. Pagkatapos ay may naisip siyang ideya at paglingon sa pinto ay iminungkahi niya na pumunta sila at mag-usap. Kinakabahan niyang tinanong ang ibig niyang sabihin ay makipag-usap sa training room. Nagsimula siyang maghinala ng isang bagay at si Kim Mi-jun ay tumawa na nagsasabi na ito ay pagsasanay para sa kanya. Sa sandaling iyon ang kanyang mukha ay naging nakakatakot pagkatapos ay sinimulan niya itong itulak sa silid at hiniling sa kanya na maghintay kung ano ang sinabi niya doon. Lasing pa lang siya. Sinabi ni Kim Mi-jun na pawisan lang siya doon at bumuti ang pakiramdam. Pagkatapos noon ay nagsara ang pinto at sa sandaling iyon ay pumasok si Guangshek. Nakita rin niya ang resulta ng simulation at sa madaling salita ay nagulat ito.